Matas dito water signs. Ano na yan? Pisces, Cancer, Scorpio. Matas lang siya. Taas water sign, papangalawa air sign, papangatlo fire signs. Huli yung earth sign. So, ganun dating niya. Water sign, air sign, fire sign, earth sign. Ang layo. Ang layo. So, dito tayo. Water sign. Matas siya dito. Ay, mag-add pa ako isang zodiac sign. Taurus. So, Taurus energy, malakas din siya sa reading. So, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus. Pwede ito yung zodiac sign mo or zodiac sign ng person or ito yung energy na reading. May water sign. So, yung person, may nakikurious siya sa'yo. And sa time na to, palagi kang naiisip ng person. Hindi ko alam kung recently nag-swimming ka ba? Nag-swimming ka ba? Isa sign lang na reading mo to kapag naka-experience ka ng swimming or punta ka sa malapit sa tubig bago mo mapanood tong video or right after mo mapanood yung video. Like kung meron kang bakasyon, meron kang pupuntahan, meron kang pupuntahan na beach, pwede may claim na ito yung reading mo. Possible na nagbakasyon siya, laman ka ng isip niya. May naisip ka lang niya na isama sa isang getaway. Na-imagine niya yung feeling na kasama ka niya habang namamasyal siya or habang nagpupunta siya sa magagandang lugar. Possible pareho kayo ni person. Gusto niyang mag-travel. Gusto niyang makita yung magagandang places. Unite naman is movement. Yun nga kasi parang ang tagal na stuck yung connection na walang nangyayari. Pero nakatulog yung connection. Gusto lang niyang ibalik siya. Bumalik siya. Kung medyo nawala yung connection pansamantala, gusto niya lang mag-reconnect. Magkaroon ulit kayo ng connection talaga. Makapag-usap kayo. Lalo na kung kaibigan mo yung person. Gusto ka niya ulit makausap, gusto ka niya makasama, gusto niya malaman kung ano yung ginawa mo ng bakasyon, gusto niya malaman kung saan ka nagpunta or ano yung mga places na gusto mong puntahan. Mas marami siyang tanong sa'yo. Marami siyang gustong itanong sa'yo. Ngayon, yung energy niya parang interview So possible meron ka ding upcoming interview. Mataas yung energy parang gusto kanyang interviewin, gusto kanyang makilalanin, gusto kanyang tanongin. Maraming tanong. Yung katabing card niya, Page of Swords. Like, ano ba nagustuhan niya sa'yo? Hindi ko nagustuhan niya sa'yo is pagiging matalino. And very witty ka na person. So yung paraan mo ng pag-iisip, maganda din. Possible meron kang beautiful mind. Independent thinking. So, marunong ka mag-isip para sa sarili mo. And pakiramdam na person, observant ka. Lahat napapansin mo tungkol sa kanya. Basta lagi kanyang tinitingnan sa social media. Kung hindi kayo nag-uusap, nagkatampuhan kayo, medyo nakikiramdam ang person. Kung ano yung feeling mo sa time na to. Basta lang gusto niya sa'yo is medyo matalino ka na person, iwas ka sa drama, and pag nainis ka talaga, hindi mo siya pinaplastic. Pinapakita mo talaga yung inis na yun. Tinitiis mo din siya. Binibigyan mo siya ng lesson. Hindi mo binababa yung sarili mo. Like, hindi ka nagmumukhang desperado sa paningin ng person. Pakiramdam niya, mataas ka sa self-love, love mo yung sarili mo, mataas ka sa boundaries, and wala kang neediness. So, ito yung mga bagay na gugustuhan niya sa'yo. I think ko lang may something cute sa'yo. Ang cute nga ni Page of Swords, alam mo yun? Super cute. Sa design ng card, super cute niya. Pag nakita ko tong card na to, papaisip ako lagi na, magalaga na lang kaya ako ng owl. Ang pwede ko lang kayo. Pero bawal ata yan. Hindi ko bawal Pag nakita ko talaga yung card na
So, pang bagay sa akin may owl. May owl sa bahay. Kakaiba. Ay, kasing cute niya, no? Di ba nakikita na person sa'yo? Gusto niya sa'yo, ang cute mo. Ang cute mo mainis, ang cute mo magalit, ang cute mo din magtaray. May something cute sa iyo. Ano, maliit ka talaga, small but terrible ka. Mataas dito, small but terrible. Like, maliit ka pero ang tapang-tapang mo. Natuwa siya sa pagiging cute mo the person. Para kang bata. May feel lang niya yung energy mo na kahit nagkakaaway kayo, feel niya, may love pa rin naman ba? Feel niya tinitiis mo lang siya. So, na-appreciate niya yung mga kunikwento mo sa kanya, mga sinasabi mo sa kanya, yung mga sinishare mo. Feel niya ang dami niya matututunan sa'yo. Pas po ng pinaka-problem lang, hindi niya sure kung gusto mo ba siya dahil love mo talaga siya, or deep ba yung love mo na yun, or mababaw lang, like surface level lang, like nagugustuhan mo ba siya dahil sa physical, dahil physical ni nagugustuhan mo siya, or mas malalim pa doon. Gusto lang yung maintindihan ko, gusto mo ba talaga siya, or na-excite ka lang sa connection. Like, love mo ba yung personal na-excite ka lang? Pwede na siya din yan, Kakonfuse siya sa feelings niya. Hindi niya alam kung chemistry lang ba yun, passion, or love na yun. Mas mo nahihirapan yung person na magsabi ng feelings kasi sa feeling niya, hindi siya enough para sa'yo. Kasi queen of wands, feeling lang niya na hindi siya bagay sa'yo. Deserve mo ng more. Like, deserve mo more sa isang person. Hindi marami kang demands. May kumitakot siya na marami kang demands, hindi niya kaya i-meet yung demands mo. Like, marami kang expectations na hindi niya kayang i-meet. So, nalilito siya kung maging partner ka niya, kaya-kaya niya ibigay yung mga pangangailangan mo. Kaya-kaya niya magpaka-partner sa'yo talaga. Like, kaya-kaya niya ibigay yung life na deserve mo. Kasi kung napansin ka sa what I want, I get. I deserve it all. May level lang siya ng fear na pag nagsama kayo, is love enough para sa'yo, or is passion enough ba yun? Yung takot lang na baka mas marami pa yung kailangan mo na hindi naman niya kayang ibigay sa'yo. Think ko, sa time na to, hindi si person talaga ready for deep connection. May part sa kanya na insecure kung nasan siya sa life niya. Gusto niya makarating sa emperor level. Kasi sa emperor na sarili niya. So, meaning, gusto niya may mapatunayan sa sarili niya. Ay, may mapatunayan sa'yo. Kung medyo unstable ang finances ng person, then, ang bagay na nakaka-confuse sa kanya is yung timing ng connection. Is this the right time para sa inyo? Or best wag muna? Like, unahin niya muna kaya yung work niya. Unahin niya kaya muna yung pagkita ng pera, or unahin kaya muna yung maging matatag na person bago pumasok sa connection. Think ko yung person, may feelings pero kinakabahan pumasok sa connection dahil yung demands ng isang relationship hindi niya kayang ibigay. Kasi feeling niya pag pumasok sa connection, hindi lang love ang kailangan doon. Kailangan doon ng support. So, yung tipong kaya mo supportahan yung partner mo, kaya mo siya talagang tulungan. Yun nga, kung hindi ka niya kayang tulungan, pa wala siyang silbi. Kasi hindi ka naman mapapakain ng pagmamahal. Ayaw ka niya magutom. Hindi ko fear niya yung may makasama siyang tao and then dumaan siya sa paghihirap and nakita niya yung tao mahal na gutom. Possibly yung pinaka-worst fear niya. Yung dahil sa kanya, yung person mahal niya nagugutom. Ang pag-aralan mabuti. Hindi ko concern siya sa kapakanan mo. Inisip niya yung ikaw din as a person. Na kumaayos ang life mo and siya hindi pa okay, ayaw kayo muna niyang maging partner. Gusto niya, ituloy mo yung ginagawa mo and gawin mo yung mga bagay na gusto mo. Tingin ko ayaw ka din yung limitahan. Yun nga, nasa time ka ng life mo, napapasok ka sa chapter kung saan
mas marami kang magagawa, mas magaganda yung naghihintay sa'yo. So, feel lang niya, this is your moment na makuha mo yung marami sa mga pangarap mo. Ayaw ka niyang i-hold back. So, nalilito siya doon sa feeling na gusto ka niya, plus ayaw din niya ng connection. Parang nagpo-push siya ni Puyo. Gusto ka niya, na-attack siya sa'yo, pero ayaw din niyang mag-commit. Tingnan lang gagaling siya sa insecurity. May siya sa feeling na pag hindi siya enough para sa'yo, papalitan mo din siya. Kasi si Queen of Wands yan eh. Queen of Wands energy is maraming options. So, pag hindi mo kaya ibigay ang gusto ko, lipat ako. Nagtakot lang siya na kung feel mo na hindi siya yung hinahanap mo, madidismaya ka sa kanya. Hindi ko ayaw kanyang ma-frustrate. Ayaw kanyang ma-disappoint. Gusto niya, pag naging partner mo siya, maganda lang yung ma-feel mo sa connection. Maging proud ka na siya yung partner mo. So, kailangan niya talaga munang mag-focus sa personal development niya, sa growth niya, and sa bagay na pakiramdam niya magbibigay sa kanya ng peace of mind. Hindi ko focus siya sa sarili niya sa time na to. Naisip niya yung kapakanan niya, naisip niya din yung sarili niya, naisip niya yung mga personal goals niya. Wala talaga siyang time para sa big responsibility or commitment sa kahit na sinong tao. So, nalilito siya dun sa feeling na gusto niya maging close, pero gusto din niyang magmasyado. Close sa'yo, pero hindi sobrang close. Ito yung nagugustuhan mo yung person, pero ayaw mong fully mag-commit. Tingin ko sa time na to, gusto lang niya i-test the waters kung ano ba yung depth ng love, like, gano'n ba kalalim yung feelings. Gusto niya muna ma-sure. Malalim dito sa part na to. Siguro kailangan niya mag-swimming. Gusto niya mag-swimming pa kayo magkasama. So yung iba lang sa inyo. Hindi lahat. Pero kung ikaw yun, nag-swimming kayo magkasama, then pag-aralan. Pakiramdaman. Sa King of Cups na sa reading. Anong hindi niya sinasabi sa'yo? Confusion. Malaki talaga yung confusion niya sa connection niya. Nandito na ang salitang confusion. Kahit nalilito siya sa sitwasyon ko anong gagawin, sure naman siya sa feelings niya. Alam niya nagkikare talaga siya sa'yo. And yung feelings niya yun is genuine. Yung feelings niya sa'yo, hindi naman siya fake. Hindi ka naman niya pinifake sa feelings niya. Kung ano man yung mga action niya sa'yo, sweetness, yung mga times na nandun siya, nag-show up siya, mga messages na sinend niya sa'yo, mga bagay na binigay niya sa'yo, mga moments na kausap ka niya, nanggaling talaga siya sa genuine na feelings. Hindi yung pilit. So, hindi niya sinasabi sa'yo is, kung ano yung pinakita niya sa'yo is totoo. Kung naging mabuti siya sa'yo is totoo yun. Yun talaga yung napipil niya ng time na yun. Meaning kung ano yung action niya sa'yo sa moment na magkasama kayo is nanggagaling talaga sa heart niya. So, ang gusto niya sabihin sa'yo is hindi niya yun ginawa para i-please ka. Yun talaga yung napipil niya sa heart niya na gusto niya gawin. Like kung gusto ka niya tulungan, gusto ka niya talagang tulungan. Kung sinabi sa'yo na miss ka talaga niya. Hindi lang talaga siya sure kung sa time na to, enough yung love para sa connection. Feel niya, kailangan ng solid, something solid sa connection. E kung maging kayo, dapat, pwede talaga. Ang daming tao sa reading, alam mo, Knight of Cups, Page of Swords, Queen of Wands, King of Cups, Emperor. May isang batalyon ng tao. So, 5, 5. Pero ito yung 5 tao mahalaga sa'yo. Like kung pagsipan mo lang, pikit may mata mo.
Sino yung 5 taong pinakamahalaga sa akin? Mapipil mo sakto nga 5 sila. Sakto, sila yung pinaka-aangat 5. Mataas na parang 5. 5 kayo, like 5 kayo sa family, or 5 tao talaga pinakamalapit sa'yo, or 5 kayo sa magkakaibigan. There's something sa number 5. Isa lang walang tao dito sa number 5 position. Ang lahat may tao. May pag-usapan naman natin yun. Yun lang yung walang court card. Lahat meron. Umibigyan lang kita ng nakikita ko. Tingin ko lang, ang hindi niya sinasabi sa'yo is totoo siya sa mga pinakita niya sa'yo. Wala yung halong fake or wala yung halong manipulation. Yun yung talagang nararamdaman niya from the heart. Kung ano yung action niya sa'yo, yun talaga yung nararamdaman niya. Yung gusto niya sabihin sa'yo na kung gusto mo malaman nararamdaman ko, tingnan mo kaya ang action ko. Kung nag-iimbestiga ka sa akin, action ko na lang kaya tingnan mo. Makikita mo, hinahanap mo. Kung gusto niya sabihin sa'yo, pansinin mo yung action ko. Tingnan mo yung action ko sa'yo. Doon mo makikita. So, possible, hindi siya masyado nagsasalita talaga. Hindi niya more sinasabi yung feelings niya, more action siya na person. More action. So, yung pagmamahal niya, gusto niya ipakita sa action, mas mahalaga sa kanya action din. So, ganun din. Kung may sasabihin siya sa'yo, yun din message niya. Kung mahal mo ako, ipakita mo. More action ang gusto niya. Hindi ko, sa time na to wala masyadong nangyayari action talaga. Hindi kayo masyadong nagkikita, nag-uusap. So, gusto niya sabihin, gusto niya magkaroon ng paggalaw, movement, action. Sa pagitan niyo, gusto niya lang pagbabago. Gusto niya may mangyari man lang na changes. Marami sa inyo gagawa siya na action. Pero hindi niya kasi panisabihin yun, di ba? Ang tinatakosin natin dito, ano yung hindi niya masabi? Hindi niya masabi na nagpaplano siyang gawa na action. Na magpapakita sa'yo na may feelings naman talaga siya sa'yo. Pag-aralan. Binamataas month, June and July. June, July. Mas may maganda sa'yo yung month na yun, June and July. Yung pag-usapan natin ibang cards. Ano yung hope ng person? Ano yung gusto niya talaga na sana mangyari to? May hope lang siya na kahit hindi kayo nag-uusap, love will still survive. So, nag-hope siya na mag-survive yung feelings kahit walang action, wala masyadong nangyayari. Kahit di kayo nakikita or nagkakausap. Bigyan ka ng song. Ang title, honestly, 1991, Harem Scarum. Sana tama yung pronunciation ko. Harem Scarum. Bigyan ka na lang isa. I stand before you, accused of many crimes. But I wanna believe that love can still survive. You don't have to say it. I don't have to read your mind to know that emptiness has finally arrived. How was I to know right from wrong? Words were hardly spoken, so where did I go wrong? Kasi hindi siya nagsasalita, ano? Words were hardly spoken, so where did I go wrong? Pas man hindi pa niya tagaan, saan ba ako nagkamali? Pero kung ako sa reader, tingin ko nagkamali siya. Wala mo tayong judgment. Tingin ko nagkamali siya sa hindi niya pag sasabi ng feelings talaga. Sabihin talaga yung feelings. Tingin ko yung kailangan niyang gawa na sabihin niya na feel niya sa'yo. Tingin ko kaya hindi niya magawa yun kasi may fear siya ng commitment. Takot siya mag-commit. Ang tingin ko takot siya mag-commit kasi gusto niya maging ready para sa commitment.
Doon ko siya nakikita. Ano yung possible maging action niya? Hindi ko mahanap ng clarity. Narating yung clarity sa kanya. Na yung connection, mas magiging maganda siya kung stable siya. Yung meron siya talagang pundasyon. Na alam mo kung sino siya sa'yo, ano ka sa kanya. Mas magkakaroon siyang direction. So magkakaroon siya realization na mas gaganda connection kung clear kung ano talaga yung connection para sa'yo at para sa kanya. At kung magiging kayo, officially, mas magkakaroon siyang direction. Hindi kayo mahihirapan pareho. Kasi alam mo na yung mga responsibilities na kailangan mo talagang gampanan. Kapag alam mo na yung role na gagampanan mo, then magagawa mo na siya mabuti. So yung possibility, yung action na gagawin niya is magkakaroon siya ng decision na sabihin talaga yung nararamdaman niya. Marami lang sa nagpunta dito, ang pinaka-possible action niya is gawing official yung connection. So, pwede ka makarinig sa person na gusto kita makasama sa future, gusto kong ayusin natin to, or gusto kong magsimula tayo ulit na mas maayos. So, kung may nangyari sa nakaraan na medyo malabo, gusto niya na yung baguhan. Ito yung gusto niya na maging emperor. Gusto niya na magkaroon ng firm decision. Sa Tagalog, magpapakalalaki siya. Kung lalaki siya, magpapakalalaki siya, panindigan ka na niya. Ganon. Yung sa babae naman, mag-stick siya sa'yo, ikaw ang piliin niya. And itapon na niya yung mga ibang options. Maging kontento. Kasi may realization ni person is something sa salitang makontento. Makontento sa connection. So wala naman siya mahanap pa. Nandun naman ang mga kinakailangan niya. Darating sa kanyang clarity na kung anong meron sa inyo is something na at peace naman siya. May kontento siya. Tingnan wala naman siyang hahanapin pa. Bigyan ka itong message dito bago natin close sa reading. You have to use your intuition sa messages na na-channel natin sa reading. Let me know na lang sa comment kung sa part nag-resonate. And gusto mo ng personal card reading, send mo lang ako ng email sa email address ko, lalisataro@gmail.com, or pwede mo din akong i-message sa Facebook page ko, Lalisa Taro. I'll fight for this love. Sa Tagalog, paglalaban ko yung pagmamahal ko. Ngayon, or paglalaban ko yung pag-ibig ko sa'yo, or paglalaban ko itong pagmamahalan natin. Pero wala na ako as sa reading. Thank you everyone for watching the video. Sana ko may messages na para sa'yo. I'll see you again on our future reading. Namaste.